Bakit nawawala ang mga leads mo? Hi, kamusta? Welcome back sa ating podcast, ang podcast ng hindi magagaling pero gustong gumaling. May tanong ako sa'yo. Na-experience mo na ba na may nag-message sa business mo, sobrang interesado, humingi ng quotation tapos nawala lang? O baka ikaw mismo ang nakalimot mag-follow up? Kung oo, don't worry, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Katunayan, maraming negosyo ang hindi nawawalan ng customer dahil pangit ang produkto nila. Nawawalan sila ng customer dahil wala silang maayos na sistema para alagaan ang kanilang mga leads. At dito pumapasok ang CRM. Hindi ito para lang sa malaking kumpanya. Kahit maliit ang negosyo mo, malaking tulong ang CRM sa pag-organize ng inquiries at pag-convert ng mas maraming prospect into paying customers. Imagine this. May nag-message sa Facebook page mo, automatic siyang na-record sa system. Nakalagay ang pangalan niya, contact details, anong serbisyo ang interesado siya at kailan siya unang nag-inquire. Kapag hindi siya nag-reply ngayon, may reminder ka next week. Kapag nagbayad siya, automatic siyang lilipat sa customer stage. Kapag tapos na ang project, may follow-up para humingi ng testimonial o mag-offer ng ibang service. Hindi ka na umaasa sa memory mo. Hindi ka na naghahalongkat sa messenger para hanapin ang lumang conversation. Lahat organized, lahat may proseso. Ang reality ng maraming business owner, Messenger ang CRM, Viber ang CRM, WhatsApp ang CRM, Sticky Notes ang CRM, Google Sheet ang CRM, at minsan, memory lang ang CRM. Kaya ang ending, may inquiry na hindi nasasagot, may quotation na hindi na-follow up, may customer na hindi nababalikan, at ang masakit, hindi mo man lang alam kung ilan ang nawala. Kapag lumaki ang negosyo, hindi pwedeng umasa lang sa chat history. Kailangan may sistema. Ano nga ba ang CRM? Ang ibig sabihin nito ay Customer Relationship Management. Pero huwag kang ma-intimidate sa pangalan. Sa madaling salita, isa itong lugar kung saan pinamamalaan ang bawat taong interesado sa business mo. Hindi lang pangalan at number ang iniingatan nito. Sinusubaybayan nito ang buong relationship. Lead pa lang ba siya? Nagre-request na ba ng proposal? Waiting for payment? Existing customer? Repeat order? Kapag alam mo kung nasaan na ang bawat tao sa journey nila, mas madali kang makakapagbigay ng tamang follow-up sa tamang oras. At tandaan mo ito, hindi lahat ng lost sale ay dahil tumanggi ang customer. Minsan, nakalimutan lang natin silang balikan. Ngayon, gusto kitang tanungin, kung hihingin ko sa iyo ang listahan ng lahat ng nag-inquire nitong nakaraang 3 buwan, mabibigay mo ba agad? Alam mo ba kung sino ang naghihintay pa ng quotation? Sino ang hindi mo pa na-follow up? Sino ang pwede mo pang alukin ulit? At sino ang pwede mong hingyan ng referral? Kung mahirap sagutin ang tanong na iyan, hindi ibig sabihin mahina ang negosyo mo. Ibig sabihin lang, panahon na para magkaroon ka ng CRM. May challenge ako sa'yo. Buksan mo ang messenger mo o inbox ng business mo. Mag-scroll ka hanggang 1 buwan. Bilangin mo ilang tao ang nagtanong pero hindi natuloy. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo. Na-follow up ko ba silang lahat? Kung hindi, malamang may sales kang naiwan sa table. Remember this. Leads are valuable. Pero ang mas valuable ay ang relasyon na binuo mo pagkatapos nilang mag-inquire. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang CRM. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, i-share mo ito sa isang business owner na gusto rin maging mas organized ang negosyo. At sa susunod na mga episode, pag-uusapan naman natin kung paano pinapadali ng automation ang lahat ng prosesong ito. Maraming salamat sa pakikinig. See you sa next episode ng ating podcast, ang podcast ng hindi magagaling pero gustong gumaling. Bye!